Okay, magandang araw po sa inyong lahat ngayon na nakaantabay sa ating programa ito sa ating YouTube channel sa Punto por Punto. At sa araw na ito po, meron mong ihahandog sa inyong video kung saan ay mga SDA nagkokontrahan sa kanilang mga argumento. Ito na po yung part 2. Kaya sa mga bago po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo about video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Yan, nung nakaraan po, kahapon is ang aking pinakita po sa inyo yung kanilang pagkontrahan sa sagot kung anong sabat yung ipinapahinto doon sa Oseas 2:11. May SDA na nagsabi na yung sabat na yon ay tumutukoy daw sa sabat para kay Baal. Unsay pagsabutin nyo aning Oseas 2:11, bro? Okay, 2:11. Oseas 2:11. Actually, yatang basahon be. Actually bro, diri sa Oseas 2:11 kung isigot about historical, ini nga kung tanan nato ang Old Testament, dunay mga practice ang mga Hudiyo nga mga sabat nga gasimba sila mga Baal, and then wala sila nagdaig sa Ginoo. Kaya kana nga sabat gi-mention diha nga Oseas 2:11 nga undangon ko ang word nga inyong, so meaning nag-refer sa mga tao nga practice nila. So ang word nga sabat diha nga kanang sa creation weekly sabat hangtod kana wala gyud nawala. So kung imbasahon mo diha nga ang context diha manggod ngisgot mo about sa ang Oseas ba mahitungod sa mga sa mga Diyos. Tapos kamakailan mga ilang minuto lang may nagsabi naman na yun ay tumutukoy sa ceremonial law kung saan connected siya sa Colossus 2:16. Oseas. Tas broad kina siya bro about sa kanang Oseas chapter 2 kay na kuana siya kanang buraog makonek nimo na siya dito sa Colossus chapter 2 verse 16. Makonek nimo sa sabat pero dili bot ipasabot kanang sabat nga abot sa weekly sabat kanang ikapito nga creation gyud sa Genesis chapter 2. So muna siyang mga siguro practice na sa mga Hudiyo sa cultures nila nga panahon kang Oseas nga time nga mga practice. So ma-coincide na siya nga pangutana dito na siya sa Colossus chapter 2 nga mga sabat nga practice sa mga Jewish people. Tapos sabi naman ng isa, yan ay ikapitong araw. Unsa man ang adlaw, bro? Okay. Kung atong tun-an po diya sa kuan, actually mahulog niya si kapito gyud kay pagsimba nila kay ang mga Jewish people man go dili man sa magsimba unang adlaw ikapito gina siya lakto na pagkasulti. At sabi naman ng isa, yan ay linggo. Sa ato pa kung ang sa tao iyang pahunungon ang iya meaning sa tao nga adlaw ipapahulay. Pero ang sa Dios ingon siya balaan na ang ako. Wa pahununga. Kini pa lang da ang ingon nga pahunungon ko, wa pa pud ni mahunong. Kada sa ni pahunungon inigbalik sa Ginoo. Unsa man dining adlaw nga ipapahulay ng tao? Kani pa di ba pahunungon mo to ang iyang kalipay, ang iyang pista pagsubang-subang bulan ang iyang adlaw ipapahulay. Unsa man ning adlaw ipapahulay nga iyas tao? Kini ba Pidsten? Okay, palihok kog basa brother Jesse. Mao ni siya ang pahunungon sa Dios inigbalik niya ngano man tungod kay iya manis tao, iyang pahunungon ni. Ito basahon ha. Pidsten ikatulo ka sugo. Totoo, mahod kasi. Pagka santoson mo ang mga Domingo sa pistang iglilihi. Oh. Sa ato pa, ang kanang adlong ipapulay nga ni pista Domingo na. Ang kanang adlong ipapulay nga ni pista Domingo na. Ang kanang adlong ipapulay nga ni pista Domingo na. Ang tanong ito, yun bang ceremonial law na Sabbath, yun ba ay Sabbath para kay Baal? Ha? Yun ba ay Sabbath para kay Baal? Ngayon ko lang nalaman mula pa sa bibig ng SDA mismo na yung palang ceremonial law Sabbath ay Sabbath para kay Baal. Nagkokontrahan na sila doon.
At saka ito pa nakakatawa doon sa kanilang mga ginawa. Yung ceremonial law Sabbath na para kay Baal, yun daw ay ika-7 araw. Ika-7 araw, na sabi naman ni Julito, tama daw na yun ay linggo. Ano ba naman kayo mga Sabadista kayo? Kokontrahan na. Yan ha? Yun ang nakakatawang kontrahan kasi harapan. No? Ito nakakatawa. Tapos si Dan Masin, malakas ang loob pag kukontrahin yung ating mga video. Na kung kukunin naman yung sentido, ha? Kung kukunin naman yung sentido, wala namang kontrahan talaga doon. Bakit? Katoliko lang talagang gumawa nun eh. Halimbawa, ganito. Yung kay Eugene Gapo, sinimulang gawin ng Biblia 382 AD. 382. Sa akin naman, mga 398. Ang tanong doon, magkakontra ba yun? Hindi. Bakit? Estimation lang lahat yun eh. Yung kay Eugene, binate niya sa Google. Yung akin, estimation. Yung kay Father Darwin, yun ang final. Natapos siya 405 AD. Wala namang magkakontra doon eh. Connected naman lahat yun eh. Ang malaking tanong, yung kanilang ginawang video bago lang na magkakontra, ano ba talaga ang Sabat na pinatigil? Yun ba ay ceremonial law Sabat? Yun ba ay Sabat para kay Baal? Yun ba ay Sabat na hindi pinahintulot ng Diyos? Yun ba ay ika-7 araw? O yun ay araw ng linggo? Kalaya nyo, 5? Yun ang matindi doon. Tapos, eto, may bago. Ito'y karugtong lang. Hindi ko lang idinugtong para magawa ko ng maraming episode. Unang Korinto 10:30. Dito ha? Pero, ating simulan sa 10:25 kasi sunod-sunuran ko yun eh. Tingnan ninyo ha. Sa unang Korinto 10:30, kontrahan na naman. At ito matindi. Sa kontrahan na ginawa nila dito, yung isa nila kasamahan na si Brother Jolly, nagsabi na si Julito Daig ay nagkamali. Yan. Talagang inamin niya, nagkamali si Julito Daig. Kaya naman ito naman si Julito, agad nag-post. Umalis siya doon sa live niya, naiwan kami ni Jolly doon. Pag alis niya sa live niya, agad naman siyang nag-post ng video na sinasabi niya, trying hard daw ako. Trying hard daw ako na humanap ng butas, wala namang nahanap daw na butas. Anong walang nahanap na butas? Dito inamin mismo ni Jolly na nagkamali si Julito kasi nagkontrahan nga. Napakalaking butas nun. Ito, punurin natin. Okay, narito na ating pakinggan itong video na ito ginawa ni Julito Daig nung habang kami nagtatalakayan sa kabilang linya kasi yung live pinutol niya. So kami naman ni Brother Jolly, last day events ang kanyang Facebook page. Patuloy kaming nagbabangayan, hindi na pala kami napapanood sa live, kaya pala yung live niya na natili sa 11 at saka yung comment, hindi na tumatakbo yung comment kasi pinatay na pala ni Julito Daig pala yung live. At kami nagpapatuloy doon sa paano kaya nangyari yun. Hindi ko nga may paliwanag paano nangyari yun eh. Tingnan mo ang sinabi to ni Julito Daig, pakinggan natin anong sabi niya rito. Di man yung masabtan sa kalibutan nun. Wala nga gusto yung ipakaon. Yan. So, wait lang. Nakaano pala to, lipat ko muna sa speakers. Ating balikan sinabi ni Julito Daig. Ito yung nangyari ha. Ito sabi niya. Di man yung masabtan sa kalibutan nun. Wala nga gusto yung ipakaon. So hindi niya matanggap na siya ay bumaluktot doon sa
Jess 30 ng unang Korinto. Gusto niyang bumawi kaya nag-iingay doon sa kanyang channel, sa kanyang page. At may binanggit pa siya, eto. Di man kalusot sa atong programa. Di kalusot sa atong programa. Sabon sa akong ikin-ikin. So, hindi daw ako makalusot sa kanyang programa. Sabi niya, no? Pero ating panoorin ang nangyari kung paano siya nasyakoy. At mismo, yung kanyang kasamahan mismo ang nagsabi na nagkamali siya ng sagot. Kasi yung ista ni Julito Daig, ang kinain doon ni Apostol Pablo, alay yun sa Diyos-Diyusan. Pero sabi naman ng kanyang kasama, yun daw ay pagkain na may pahintulot ng Diyos. Ha? So ano ba talaga ang totoo? Yun ba ay pagkain pahintulot ng Diyos o yun ay pagkain na inialay sa Diyos-Diyusan? Ang tamang sagot doon, yung si Jolly. Kaya kinain ni Apostol Pablo yun kasi meron ng pahintulot. Yun ang tama, si Jolly. So confirm, yung sagot ni Julito Daig, mali. Ha? Next time, para di mapahiya, ayusin mo. Ayusin mo, Julito. Huwag kang tira ng tira. Eto, ate panoorin ang buong video. Ingon dire. Sige. Tuba na Gilbert. Ikaw na, Bert. Andre, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diya sa merkado. Sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Unsay pasabot ninyo ana? Ayan, ang tinatanong ko diyan sa mga SDA na nandyan sa live ni Julito Daig, yung sinasabi sa unang Korinto 10:30, kumain kayo ng anumang napipili sa tindahan ng karne. At huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Sa Bisaya po niyan, itong sinasabi. Maaari kayong kumain ng kahit anong karne na ibinibenta dyan sa palengke. Ha? Na huwag nang magbatay pa sa inyong mga konsensya. Yan o? Maaari kayong kumain ng kahit na anumang karne na ibinibenta dyan sa palengke na walang pagbabatay sa inyong mga konsensya. Yan ang aking tinatanong sa kanila. Ano ba ang unawan nyo rito? Pakinggan natin kung paano nila sagutin ang talatang ito. Sige, Okay bro. Okay bro, actually atong basahon na ang nature ni as panghodyo is actually atong kat ang basas benching ko ang gi-preserve ni Pablo dia dili dunum tanan sa Leviticus 11. Ang mga pagkaon dia nga gi-mention Pablo ang pagkaon na siya nga alo sa gintraon mo di ang sa Hello. ang dihanon Ihunong man mo bro. kaya ang kinamanggot nga mga so ina-agenda dia dili sa sa mga Pablo ayaw ka mo pag dumingilin ana kay na inyong Dios way so Pablo ana di na sa mga tanan nag-perceive na no mga pagkaon. Okay, ang sagot niya doon sa tanong ko kung ano ang unawan ninyo sa unang Korinto 10:25 na maaari tayong kumain ng kahit na anong karneng ibinibenta dyan sa palengke. Ang sabi niya, yun daw ay mga karneng malilinis. No? Yun daw ay mga karneng malilinis, sabi niya. No? Kaya ang follow-up question ko sa kanya, yung palengke bang tinutukoy sa unang Korinto 10:25, yun ba ay palengke ng mga hintil? Kasi kung palengke ng mga hintil, normal lang na merong baboy doon kasi kumakain ng baboy ang hintil eh. Yun ang ano ko, follow-up ko. Pakinggan naman natin kung paano niya yun sinagot. Diba? Sige. Kiningingon dire makahimo. Sige, muna.
Naging dire bro ba nga makahimo ka mo pagkaon sa bisag unsang karne gibaligya da sa merkado. Kini ba merkado ni sa mga hintil bro o dili? Kung tanaw ni mo diha ang kuan diha, tanaw ni mo diha ang context diha. Actually, na gina Gentiles. Pero nagpresent si Pablo diha nga merkado. Wala may baligya diha nga mahugaw. Kasi Pablo dili man sa mahikap og mahugaw kay Jesus Christian man siya. Ilang nature isa mo pangutana bro. Ako mo na context. Mao may context diha. Mao may context diha. Ay limitahay ang wala ko nangutana ang meat diha dili man na arkar-karton. Guma man na diha. Wait sa wala mo ko nangutana bro kung naabay kuan, kung naabay ka ng hintil aning lugar. Sige, background. Sige. Ang unang sige na mabasa hintil backward. Ang lugar sa Corinto, lugar mo gina sa hintil. Ano wa ko nangutanag na ba hintil wala. Kaya ang Corinto lugar mo gina sa hintil. Ako pangutana unsang merkado ang gipasabot dire? Merkado ba ni sa hintil o dili? Yan. So ang ginawa ng SDA dito is deceiving tactic. Bakit? Ang tanong ko kasi sa kanya, anong ito ba'y palengke ng mga hintil o hindi? Yung tanong ko sa kanya. Ang sabi niya, merong mga hintil dyan. Hindi ko naman tinatanong kung meron bang mga hintil dyan. Ang tanong ko sa kanya, yan ba'y palengke ng mga hintil? Tama nyo ha, kung ano ang tanong ko, iba sinasagot. Yan ang malaking problema sa SDA kasi hindi nag-aaral kung paano sumagot sa tanong. Ang tanong ko sa kanya, ito ba ay palengke ng mga hintil? Hindi ko naman tinatanong kung meron bang hintil sa paligid. Ay nako. Kaya sana, kung ano yung tanong, yun ang sagutin. Ito ba'y palengke ng mga hintil? Paano niya sinagot? Actually bro, kung based diya sa kuan sa context diya, mabutang nga tong merkado sa Gentiles. Ayun, so sinagot na niya. Yun pala ay palengke ng mga hintil. O, tuloy natin. Merkado sa Gentiles diya, pero ang context dili ang atong sabton diha ayo idiray nga imong hunahuna nimo mahugaw nga dirom tanan diha sa 1 Corinto kay diha man kana sa imong logic sa 1 Corinto 5 si Pablo diha gipasabot niya ang karne meat man na sa siguro ay limitang meat kay daha magkahulugan o niya broma man na diha gisibutan si Pablo wala lagi lain nga makuan pero ang Gentiles ang represent dia nga context dia kaon na ginas ayaw dagan sa sa focus. Wala ka contextual ni bro, contextual ni. Sunod. Ayan, so umamin na siya na yun daw ay palengke ng mga hintil. Kaso nga lang, yung tinutukoy na pagkain doon ay malilinis yun. Kasi nakalagay doon ay broma, hindi daw akatarton. Okay, kung yun ay broma, ibig sabihin broma na nga, no? Tuloy natin. Sunod nga pangutana. Sige. Sunod nga pangutana. Nga nagiingon man dire nga walay pag-agad sa inyong konsensya. Unsa di nasa konsensya day? Ayan. So ang sabi niya, yun ay malilinis. So ang tanong ko naman dito ngayon, okay, sabi mo malilinis 'yan. Okay, broma. Okay. So ano ibig sabihin nung tinutukoy doon na upang wag kayong usigin ng inyong konsensya? Ano bang meron sa konsensya mo? Ba't sinasabi dito na wag kang upang hindi ka usigin ng iyong konsensya? Ano ba? Tuloy. Okay. Ako'y wait. Ang ingon niya konsensya diya kung basahon mo ang suot. Pagpamina sa diya, ano yo? Ay mo bang inilugay? Tinood man gisol. Ay mo bang inilugay? Kailangan mo ginilugay. Ayaw pag-open kay puli ba na gusto man siya. Okay ra na ako man naginulugay. Sige bro. Sige. Kaya magdungan-dungan magud-mugod. Ano siya? Ano siya? Kay connected man siya sa 1 Corinto 8. Ato siya sa focus sa Jesus. Actually magud tanan yung background diha sa mga kanang mga hintil diha. Na konsensya sila kay ang kana nga klase nga pagkaon giadaha sa Dios. Mo nang ipasabot ni Pablo. Paingon si Pablo ayaw na pagsusul. Okay, ang sabi niya doon na tanong ko, ano ibig sabihin nung sinasabi na huwag kayong bumatay sa inyong konsensya, no? Huwag niyong pahayaan na
na pagbatayan ninyo ang inyong mga desisyon sa pamamagitan ng inyong konsensya. Ang sabi ng isang Sabadista, yun daw tumutukoy daw sa mga hintil na nakukonsensya. Tumutukoy daw sa mga hintil na nakukonsensya kasi ang pagkain daw na nandoon ay pagkaing inialay sa Diyos-Diyusan. Yun na, sabi ha, yun ang pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyusan, kaya mga hintil, huwag kayong makonsensya. Yun ang kanyang paliwanag doon, no? Sa naturang talata. Okay, so yung isa, nag-stand na yun daw ay tumutukoy sa mga pagkain na inialay sa Diyos-Diyosan. Yun na? Pero yung isa, sabi, yun ay broma. Yun ay malinis. Aba, inialay sa Diyos-Diyosan, naging malinis. Oh, yun na, atin lang kukunin ang sentido dito sa unang Korinto na aming tinapik kung saan nagbangayan talaga sila rito. So, tuloy natin. Di naman po tayo. Ako sige. Unsay kahulugan sa giingon niya sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Unsay day naaan ng konsensya, nganong di man nato dito magtagad sa tong konsensya. Mga ganyan lagi kay naguna sila nga dili maayo ang pagkaon. Sa for example karon be konsensya nako di ko kaon ni kay gikan sa Diyusan. Mo na konsensya po nako, mo na akong gabot. Unsa man tong karniha, bro? Kana karne mga dili na dudumtanan sa Leviticus 11 kay. Kana nga dudumtanan dia mga isugdan nimo dia nga mga dudumtanan dia nga dili dudumtanan pagkaon na siya nga gialaw sa Ginoo. O may gimension dia nga pagkaon pero kanang pagkaon dia nga pagkaon nga gihalad dia. Bro, kanang pagkaon nga gihalad sa Diyos. Dulumtanan na o dili? Kung diya sa context man kuning basahon mo dia, dili na dulumtanan. Kay si Pablo nag-ingon diya sa 1 Korinto, nibla siya nag-ingon sa mahugang dulumtanan. Mo gani explanation dia. Ang explanation dia sa merkado. Ayaw kay diray bro nga merkado sa tuwa karon kanay baboy. Ang ako bangutan na ba? Kanang pagkaon nagihalad sa Dios, dulumtanan na ba na sa pananaw sa Ginoo, dili na dulumtanon? Wala ba kay makita diya sa context bro, dulumtanan bro. Oh, yan. So, ang sabi niya, yun daw ay mga pagkain na inialay sa Diyos-Diyosan. Ang tanong ko naman ngayon, yung pagkain ba inialay sa Diyos-Diyosan, yun ba'y karumal-dumal sa paningin ng Panginoon o hindi? Ang sabi niya, wala kang mababasang karumal-dumal ang pagkain inialay sa Diyos-Diyosan dyan. Kanang pagkaon nagihalad sa Dios, dulumtanan na ba na sa pananaw sa Ginoo, dili na dulumtanon? Wala ba kay makita diya sa context bro, dulumtanan bro. Doon sa pagkakataong ito naman, nag-comment naman itong si Brother Jale. Brother Jale, yung last day events ng kanyang Facebook page, nag-comment na siya. Ang sabi niya, SDA ako pero alam ko, ang pagkain kapag inialis Diyos-Diyosan, karumal-dumal yan. Pero itong SDA na kausap ko ngayon, sabi niya, hindi daw karumal-dumal yun kahit na inialis sa Diyos-Diyosan. Magkabangga. Ano ba talaga? Karumal-dumal o hindi karumal-dumal? Sabi nung isa, hindi yan karumal-dumal. Sabi naman nung isa, karumal-dumal yan kasi inialay sa Diyos-Diyosan. Magkakontra. Di ba? So, ituloy natin. Di nangutanan ako bro, tubagan na lang bro. Kanang pagkaon, kita ay manok. Dili bro. Sa pulan to, manok. Pulatan, manok. Kanang manok, gihalad nga to sa Diyos. Kay gihalad na sa Diyos, alang sa Ginoo, kanang pagkaon na dulumtanan o dili? Dili gila dulumtanan. Ayun ha? Ang sabi naman, tinanong ko siya. Halimbawa, yung manok ha, inialay mo yung manok sa Diyos-Diyosan. Tapos kakainin mo. Yung bang pagkain mo noon, yun ba ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos o hindi? Ang sabi niya, hindi karumal-dumal yun. Kanang pagkaon, kita ay manok. Dili bro. Sa pulan to, manok. Pulatan, manok. Kanang manok, gihalad nga to sa Diyos. Kay gihalad na sa Diyos, alang sa Ginoo, kanang pagkaon na dulumtanan o dili?
Dili gina dalumtanan. Dili gina dalumtanan. Dili gina dalumtanan. Ayun, hindi siya karumal-dumal, sabi ng Sabadistang kausap ko rito. At si Brother Jolly naman, comment ng comment, SDA ako, pero alam kong karumal-dumal yan, banggaan ng dalawa. Kaya si Brother Jolly hindi nakatiis, nag-request pumasok. Pumasok. Eto ang matinding bangayan dito. O, tuloy natin ang video. Kinibran ang damtalang ipakaon mo na naon sa common sense ba? So sa ato ba day bro, ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Diyos okay rang kaonon kay di man kadulumtanan. Si Pablo na Ayaw ay sa bro. Ayaw i-derive sa kanang konsensya nga ayaw i-derive nga kanang dili hukman sa ang pagkaon sa Dios, ayaw i-insert ang mahugaw ka ang gipasabot ya sa 1 Korinto, limpyo nga pagkaon na. Oh. Di ang ako pangutana bra. Ako pangutana ba? Dili mao na. Kung ang pagkaon sa ato pa debut nimo ipasabot nga kun ang pagkaon gihalad na sa Dios okay ra gyapon kaonon kay dili man siya dulumtanan. Ana ba? Mao nga si Pablo gani makaon kamo kay nahadlok ang mga Gentiles kay gihalad sa Dios nga ingon si Pablo nga ayaw mo pagsos sa pagkaon niya makaon kamo. Mag-explain gyud niya. So meaning logic di ang makuha basta dili lumtanan. So okay na sa Ginoo. Sunod nga pangutana. Sige, ayaw i-insert ang pagkaon baboy diha kay dili ang context mo gani mahugaw diha. Kamo good inyo man ko ba? Wala ka di ko musuponin. Ikaw bala ka di ko musuponin niyo basta tubag lang og tarong. Di ta mo supon. Tubag lang yung tarong. Sakto bro. Sakto bro, di ka pa rin itong Smith bro bang sa CFD. Ayun si last day events hugaw na. Sige ha, dita mo sophon, basta tubag lang mo sa pangutana, dita mo sophon. Sagdaan ta mo tubag mo. Sige, bro practice. Bro practice naman gini. Mala dire. Kay sumala sa giingon sa kasulatan ang kalibutan ug ang tanan nga anaa ni iya sa Ginoo. Ang kanang usa ka teksto na bro. Verse 26 na pod. Ako lang ipadayon. Dito sa kon sige. Kapit na ko marobat bro si 2% ko nakuha si Jolito ni karon makuha mo pan niya. Search niya. Ingon si last day events SDA ko pero kung mahalad na hugaw jud na. Hugaw lagi. Sunod. Kung ang dili magtotoo mudapit kaninyo sa pagpangaon og mihukom kamo sa pagkuyog kaniya. Kaon sa idulot kaninyo og ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Pangutana, kaning mga dili magtotoo bro, mukhaon nagbaboy dili. Okay, doon nagbabanggaan na sila doon. Sabi ng isa, yung inialay sa Diyos-Diyosan, hindi karumal-dumal yon. Yun ay pwedeng kainin. Sabi ng isa. Kasi broma. Ngayon, sabi naman nung nag-comment na si Brother Jolly, SDA ako. Pero once ang pagkain, inialay mo sa Diyos-Diyosan, karumal-dumal yan. Banggaan. No? So, nagkaroon ng banggaan. So, ang follow-up ngayon ko, ang follow-up ko ngayon dito, yung bang sa verse 20, verse 26 ba yun? Tuloy natin magbasa ha sa verse 26 and 27, nasabi ay ganito, no? Sapagkat sinasabi ng kasulatan ng mundo at ang lahat na naroroon ay pag-aari ng Panginoon. Kung inimbitahan kayo ng isang hindi mananampalataya sa isang salo-salo, halimbawa birthday, ang nag-invite sa iyo isang hindi mananampalataya, sa kanilang Katoliko hindi mananampalataya no? Yung ibang sekta na kumakain ng baboy, hindi mananampalataya sa kanila. Masabi ko rito, kung iimbitahan kayo ng isang hindi mananampalataya sa isang salo-salo at gusto ninyong dumalo, gusto ninyong umattend sa kanyang birthday party, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo nang hindi na nagtatanong kung ito ba inihandog sa mga Diyos-Diyosan o hindi, upang hindi kayo usigi ng inyong konsensya. So dito may pagkain na pwedeng ihanda ng mga hindi mananampalataya, karumal-dumal. Pero ang utos, huwag ka nang magtanong pa. Kung karumal-dumal ba yan o hindi, huwag ka nang magtanong pa para hindi ka usigi ng inyong konsensya.
Yan ha. Kainin ninyo anumang ihain sa inyo nang hindi na nagtatanong kung ito ba'y inihandog sa mga Diyos-Diyusan o hindi. Huwag ka na magtanong. Kung ikaw ay bigyan ng pagkain karumal-dumal sa paningin ng mga Hudyo, kumain ka na lang diretso. Huwag ka na lang tanong ng tanong. Problema, tanong ng tanong eh. Ano sabi? Huwag ka nang magtanong. Kumain ka na diretso. Huwag ka nang magtanong para hindi ka usigi ng iyong konsensya. So, ang tanong ko sa kanya rito, yung mga hindi ba mananampalataya, kumakain ba yun ng baboy? O, eto sagot. Kaning dili magtotoo, mukhaon ning baboy? Kanang dili magtotoo, siyempre, dili mukhaon na sila baboy, kaya sila magtotoo, kung magtotoo na sila, pero ang context mong kodi agod, atong basihan di agod, wala dinumtanan diha. Sa 1 Corinto 10, wala ginadiha, never ginadiha. Karon, ayaw i-insert ang mahugaw sa Leviticus 11 diha sa 1 Corinto, kay imong i-derive nimong mahugaw diha, kapit-piit nimong Adventista, di man pwede, kay ang i-present ni Pablo diha, pagkaon man ang limpyo, walay problema ana, pero ingon si Pablo nga, bisan gani sa 1 Corinto 8, masarabi pa ani nga, dili kang makapandro sa uban. Okay. So akong sunod nga pangutana, ingon dire kun ang dili magtotoo mo dapit kaninyo kay tayo birthday sa dili magtotoo, dini kuyog ka. Kaon sa verse ni sa 1 Corinto 10. Example lang nako na ba? Intan gidalit ka sa dili magtotoo. Sige. Oh, ang dili ba magtotoo mukha ba nagbaboy o dili mukha baboy? Siyempre, kanting ko that admitting, o yun na, teka, mukhaon, gina sila, kaya di man tumutuo. Pero kung di na siya tumutuo niya, kami mga Adventista, mga ato sa ilaha, di kami mukhaon na, kaya bawal, man yun na. Sunod bro. Kami mga Adventista, may babali, anak, kaya di na mukhaon. Sunod bro, gingon dire, kung dalitan ka mo niyag pagkaon, kaon, o dili na magpangutana tungod sa konsensya. Kasi pagsabot ninyo, ano? Ha? Ingon dire kung dalitan ka mo niyag pagkaon, kaon sa idalit kaninyo og ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Unsa pasabot ninyo ani? Kana ipasabot diha tinuod man nang ipasabot diha nga walay kadalit, pero for example ang context di atong basihanan manggod. Kay ngano man, kay kana nga context diha gipasabot ni Pablo, limpyo man ang pagkaon, kaya ang lagi ang mga Gentiles na lagi dili sila modawat na kay walay ang Diyos nila, kay dili pwede mo ka ang Gentiles nga mga Diyos-Diyosan. Yun si Pablo nga pwede kang makakaon ana kay kana yung Diyos pulos. So depende sa context bro. Kay for example karon bre, mingon ka ana nga walay kadulot nga paggaway konsensya. Kung kana nga dili tulumtanan ipakaitugo sa Ginoo, ngano kung di mo kaon, pero kung pagkaon na nga dili dultanan dia di ka na makaon kay nagbis man sa konsensya. Ayo. Nganong magbase? Nganong magbase man ka? Nganong magbase man ka sa imong konsensya nga ang giingon gali dili magbase sa konsensya. Okay. Dili ka ang pasabot ni Pablo magodiha ng konsensya. Dili pinaagi sa mga mahugaw nga pagkaon. Simpre, debato na to na kay ngano man kana nga context mo diha agud. Di ba ang ako pangutana walay labot ang mahugaw dirong tanan. Oh, wala gani. Wala gani. Ang ako pangutana ba? Nganong ingon ka man? Nganong ingon ka mga magbase sa konsensya nga sumala dire dili magbase sa konsensya nganong balitan mo gitudlo? Ano mingon magbase sa konsensya? Ingon dire dili magbase sa konsensya. Kasot unsa ang bersyon na imong gibara? Angelbert. Wala man tay supak ana bro. Nagadepende man na sa pag-offer. For example karon be, tagaan example la. Si Jando Alado, nagpapista siya og baboy. Nya pag ingon nimo sa imuha, te kaon mo dre way konsensya. Dili mo kaon na, bawal man na pero kung manok na kaon, way konsensya oy. Nganong dasa bro? Kanami ka karog di ka mo kaon kay bawal na. Gaagad kasi mong konsensya na o wala? Wala na. Nawala naman siya. Dire ko. Kaya lubat na kuno siya. Di po nato isipon ganing bato to siya. Pero sa English, Migo, giingon ng asking the question for consent. Yun siya nga, ayaw nagpangutana tungod sa gitawag og konsensya.
Nganong ipangutana pa man nimo nga na may konsensya nimo nagingon nga kaila man ka verify man kang baboy na ngano mangutana pa nan sino pang mangutana ka. Ang giingon dire kana yung kakarog naka-verify kasi mo unang-una nga kana hugaw na gaagad kasi mo konsensya di na. Ang giingon dire ngano mangutana pa man ka. Diba ang giingon dire dili ka mag-agad sa imong konsensya bisan pag unsay isulti sa imong konsensya baliwalaon nimo. Sakto ba dili? Ambot unsa nang bersyon na imong Biblia lahi sa kuha. Kasi wala bayad na ang Biblia. Maing balita Biblia akong gigamit bro. Ako'y basa sa kuha. Bro, maing balita Biblia akong gigamit. Ha? Mo na dili sa King James version, kining King James version. Ngano pag-ingon sa King James version no? Nganong di amang kamutapot lang sa King James version? King James version lang ba? Ayaw kay sa translation sa Biblia? Ayun, nahihirapan na si Julito Daig kaya ako ipinalalayo sa magandang balita Biblia. Ang gusto na niyang ipagamit yung King James version na. Bakit niipit na sila doon eh? Tuloy natin. Ayaw kay ang King James mo na siya pinakadoon sa original. Wala na kayo ng may balita. Wala na kayo ng may balita. Kung manggalay na bro, nganong mo gamit man mo maing balita Biblia? Okay, pasadong ka. Kami tanan, gamit ni tanang version. Gamit na ng version. Sa ato na gamit na yung version na eh. Papay, diha kaling mo kan sabot. Ngano mo sungag sa Biblia, mo balik ni sa pinakadoon nga King James, kung kulang pa mo adto mi sa Hebrew, ato nang tunan sa taas ng panahon. Nya kay kining King James mo man siya pinakadoon nga hubad sa original. Sige, sundan ta ka sa kuan. Sundan ta ka sa imong gusto nga King James kay aron di mo makaingon nga gi kuanta mo ayog pulpog, no? Ayaw lagi bro, ang pagpugos ni mo na ako pagbalik version kana bias na ano babalin mo kunog version dili bias na siya kay naapatay Rico ini neutral ayun nga dire kung ang uban sa mga dili matinuhoon magadapit kaninyo sa usa ka kumbira o kamo mo adto kana ang tanan nga igabutang sa inyong atubangan sa walay bisan unsa nga pagsusi tungod sa kaisipan. Unsay pasabot diha ang giingon diha kana ang tanan nga igabutang sa inyong atubangan sa walay bisan unsa nga pagsusi tungod sa kaisipan. Nganong mong susi pa man lagi ka nga namay kaisipan tungod sa di lagi bro ikaw ba gahi jud kag ulo ba ginang gali dili pa susihon mo susi na hinuon ka dili nganong susi di tambagan gali ka ayaw susi ingon bitaw dire sa walay bisan unsa sa walay bisan unsa nga pagsusi di ka magsusi. Dili ka magsusi nganong mususi man ka. I-define na ko para makasabot ka. Define na ko. Ang pagsusi mo ng pagpangutana. Nga usap ni papoy, usap ni. Dili ka mangutana. Nakay uto. Dili ka mangutana. Ngano mangutana pa man ka? Naingon man dia. Unsa may nasa kaisipan? Konsinsik. Tungod sa kaisipan. Unsa man ni kaisipan? Unsa may nasa imong kaisipan? Makita kag baboy. Paglantaw nimo baboy, ano mangutana pa magano no? Di. Unsa may nasa imong kaisipan no makita kag baboy giukad si mo ha? Baboy. Unsa imong nasa imong Di na ka mangutana. Di, unsa nasa imong kaisipan? Di na ka mangutana. Di na mo nga ingon ang kaisipan tungod sa kaisipan. Ay na pagsusi. Mo kana pagsusi kay na man kay kaisipan pasabot nga na function pa man imong uto katong ka na buang anong kaon makadiha. Onya kay ang imong kaisipan nagsulti hugaw na nya giingon ka dili mo ka mag-agad sa imong konsensya. Sama na ron. Dili. May nagagad diha pa may mabasa nimo nagagad dili magagad. Gabasa bitaw ko dire ro. Kon ang dili magtotoo mudapit kaninyo sa pagpangaon og mihukom kamo sa pagkuyog kaniya kaon sa idulot kaninyo og ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Di ka ba pangutan? Ano mangutan naman ka? Palitan ngani gihukaran ka palitan yan gihukaran ngani sampulan ta ka gihukaran ta ka og pansit
You cannot ka og pansit. Unsa ka text na? Karon, sa paghukad na kog pansit, dili ka mangutanag nabay sa agol baboy o mangutana pa ka. Okay. Ikaw mismo nagkahibalo o kanang nilutaw-lutaw ni baboy ngano mangutana pa Di ko ba? nonsense pa mangutana ka nga Diba? baboy. Pananglitan kita Kailan kag ko- pansit, ang nakita nimo pansit ra og repolyo. Unya, isi pagpaklaro, di ba ka mangutana, wa mo kay nakitang baboy sa imong pansit nimo, pero naa gitoy baboy god. Pero wala kay nakitang baboy sa imong pansit nimo. Mangutana pa ba kag naay sagol baboy to o dili na? Okay. Wa man Tungod kay sa nakita, akong kaisipan, wa man kay di na nakita. ko mangutana. Tungod sa akong common sense, di na ko mangutana kay ang ano man ako kayo na ko gamay. Ah, baboy ni. Oo. Di na ko mangutana Unya, sa pagwakli nimo wala kay nakitang baboy. Anong litan sa pagwakli nimo? Tama, di ba ang mas baho? May balaan mas baho. So, nakagag sa mga konsensya lagi. Ako ka nag-uwins baho. Nakagag ka sa konsensya Di lagi. na kalik ka mangutana. Ingon di na ka mangutana. Ay na pangutana kay nonsense mangutana ka bisag nakaila ka. Sunod, Oh, man sunod. siyang gis. Brotando. Ikaw dumeng abogado. Brotando, saan nga version Brotando? Rosando, tubag ko ka na si mo kahutana. Yon. So dito sa video na ito, napakaliwanag na na sinasalungat ng Sabadista yung sinasabi sa Biblia. Sabi na nga sa Biblia, wag mong pagbatayan ng kaisipan mo, ang konsensya mo. Ano ba nasa konsensya mo? Wag kang kumain, marumi yan. Pag hindi ka kumain kasi ang nasa isip mo, marumi yan, doon ka magkakasala. Ha? Kasi nakabatay ka sa kaisipan mo. Huwag kang magbatay kahit nakita mo na marumi yan, yung karumal-dumal yan. Baboy ang nasa harapan mo, kainin mo. Hindi magbabatay ka pa sa kaisipan mo, doon ka magkakasala eh. Hindi nakakaunawa si Julito Daig. Pinasalo, kaya nga huwag kang magbatay, pagbabatayan mo pa. Sinabi na nga huwag kang magbatay, kahit nakita mo na baboy yan, huwag ka nang magbatay. Eh gusto niya magbatay eh. So, ang ginagawa ng Sabadista, kabaligtaran sa tinuturo ng Biblia. O, tuloy natin. Brotando, saan na nga? Verse Brotando. Ara. Sunod. Nano ko sa 28. Sige, 28 na po ko. Apan? Saan nga kapitulo? Kapitulo 10 gyapon bro, wag ko ni hawa bro. Ayo ka bala ka. Ako yung mo to ba? Saan nga chapter? Saan nga chapter? Uno Corinto 10 versikulo 25-26. Naghisgot na siya sa pagkaon. Wala na sa Uno Corinto? mga dili pagkaon. Kana Uno Corinto 10 versikulo Ari ko sa 28. 20. Ari ko sa 28. Sige, padayon 28. Apan, konsultihan ka mo nga ang maong pagkaon gihalat ngadto sa mga Diyos ayaw kaon. Ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilo niini kanimo ug tungod usab sa konsensya. Dili na ka mag-agad sa konsensya. Sa diyang giingnan ka nga kana gihalat sa Diyos. Sakto sayo. Dili padayon bro. Dili bro. Kana ka ba sa Sakto ba sa'yo? 29 Dili no. Dili man yung masaktan. Nagtuon ba yata dire? Gatuon ba yata? Gatuon ta ha? Gatuon ta. Okay. Sige. Dili masabtan ang tibo konteksto nimo kun dili nimo hugton hantod sa kining 31. Nagisgot ni siya sa mga pagkaon nga gihalat sa Dios. Sa mga pagkaon nga idalit sa imo. Pero ang gisgotan diri mga pagkaon nagpasabot nga pagkaon gitugot, no? Ayan, sa pagkakataong ito, pumasok na si Brother Jale, yung last day events. Ayan na. Sa pagkakataong ito, pumasok na siya. At kanyang sinasabi na ang pagkain yan ay hindi karumal-dumal. Yang pagkain yan ay pahintulot ng Diyos. Yan na, yan na. Liwanag dyan ha. Sabi niya, ang pagkain tinutukoy dyan ay may pahintulot ng Diyos. Sabi niya, hindi karumal-dumal yan. Ituloy mo lang sa 31. Oh, sabi ba, tuloy 31. Ayan. Yung binasa ko, 28. Oh, ano ba nakalagay sa 28? Tingnan natin ano nakalagay sa 28 ha. Sabi sa 28 ay ganito. Yan. Ngunit kung sinabihan kayo na ang pagkain ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag na kayong kumain.
alang-alang sa nagsabi nito sa inyo upang walang mabalisang konsensya. Dito sa verse 28, dito ka na magbabatay sa konsensya mo. Ha? Dito ka nang magbabatay sa konsensya mo sa verse 28. Sila, wala pa sa 28, nakabatay na. Sabi ng Biblia sa verse 25, 26, 27, huwag kang magbatay sa konsensya mo. Sa 28 ka na magbatay. Bakit? Sinabihan ka na kasi na yan inialay sa Diyos-Diyusan. Doon ka na magbatay. From 25 to 27, huwag kang magbatay. Pero mga SDA, nakabatay. Oh. Baliktad. Baliktad ang katuruan. Baliktad talaga utak. No? Sinabi na nga, huwag magbatay. Doon nakabatay. Sa 28, doon na sinasabi nga, doon ka na magbatay. Sa paanong paraan? Kapag sinabihan ka na yan ay inialay sa Diyos-Diyusan, doon ka na magbatay. Pero pumasok itong si Jolly, sinasabi naman niya na yun ay may pahintulot ng Diyos. Ano ba naman to? May pahintulot daw, tuloy mo lang sa 31. Aba, may pahintulot daw. Sinabi na nga sa'yo na inialay yan sa Diyos-Diyusan, sabi mo na naman may pahintulot. Hindi. O, di mo? Kontrahan, matinding kontrahan ang nangyayari dito, ano? Matinding kontrahan to. So, ituloy naman natin ulit. Kaya dili siya matawag og pagkaon kung wala siya gitugot. Ang 28 nagisgot diri niingon no, apan konsultihan ko nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa mga Dios ayaw kaon kato pa dili niya ipakaon. Ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilo niini kanimo og tungod usab sa konsensya. Ayaw pagkaon nga ingon ayaw pagkuan na. Ayaw pagkaon ana kay halad na Dios ayaw. Agdo nimo ang mga butang nga nahibaw ana nimo daan nga basta nahalad galis Dios dili gid na siya ipakaon sa Ginoo. So nganong mag-agad pa man ka sa konsensya nga magsugilon sa imo, nganong mag-agad pa man ka sa pagsugilon sa imo mismo sa imo kagalingon nasayod ka nga pag nahalad gali sa Dios dili gid ipakaon sa Ginoo. Ayun, maliwanag yung sinabi niya na kung nalaman mo na yun ay inialay pala sa Diyos-Diyusan, natural, huwag kang kumain nun kasi talagang marumi yun. Pag sinabi na sa'yo, what if hindi sinabi? Ayon sa Biblia, pwede kang kumain kung hindi naman sinabi sa'yo. Kahit yung nasa utak mo, inialay yan sa Diyos-Diyusan, kung walang sinasabi sa'yo na yan inialay sa Diyos-Diyusan, pwede kang kumain. Pero itong taong ito, sabi niya, nasa isip niya, inialay. Paano malalaman na inialay kung hindi ka sasabihan? Oh. Tamo ha? Paano malalaman na inialay na kung hindi ka sasabihan? Hindi naman porke baboy inialay na kaagad. Mali rin yan. Oh. Bakit? Ang mga Katoliko, kung kumakain ng baboy, hindi naman yan inialay sa mga Diyos-Diyusan. Oh, dyan pa lang. May kapalpakan na. So muna siya ang context sa versikulo 28. It doesn't talk about kining madili mga pagkaon nga mahugaw. Wala diri ang baboy, wala tan gisgutan diri pagkaon nga katong mga pagkaon nga nahalad sa Dios. Bisan pag itugot na siya nga pagkaon pag once nga kanang nahalad siya sa Dios, dili gyud siya ipakaon. Palikayan gali na. Ang buha 21:25 palikayan gali sa Ginoo. No, muna siya ang context. Sige, mana mo? Okay. Naidugang. Ang iproteksyonan po ani kanang mahipangdol ang mga huyang pagtuon ana nga mga konsepto naman sa 31 padayon na gali. Sige, ari ko 30 kay ngo makag 30. Ingon dire. Kung nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako may tungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios. Ang pangutana, ang gikaon ni San Pablo dire hugaw o limpyo? Ayun, so nandito na kami ngayon sa unang Korinto 10:30. O eto ha, i-cut na lang muna natin dito para sa next naman na labas yung unang Korinto 10:30 na.
kung saan mas lalo silang nagbangayan. At sa pagkakataong ito, ayon doon kay Jolly o alias Last Day Events, palpak ang ginawa ni sino yun? Ni Julito Daig. Palpak yung kanyang ginawa kasi yung kanyang sagot sa akin ay mali. Abangan ninyo yan ha. Yung karugtong ito. May karugtong pa ito. Pagkatapos ng karugtong nito, doon naman ako sa debate review sa nangyaring debate sa pagitan ko at saka ni Raplo Chavez. Pagtapos na ako doon sa ginagawa ko, doon naman ako sa debate review yung ginawa ni Dan Maasin. Kaya sa ngayon, step by step lang para mas maraming episode. Okay. So, nalito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Ito sa Straight to the Point. Naway, wala po kayong sawang sumubaybay sa aming programa. Maaraw, tanghali man, hapon o gabi. Kami palagi niyong makasama dito sa Straight to the Point. Maraming salamat po.